background of Teresa Martires. Teresa Martires, nagsimula ito noong the largest and the most remote barrios of Cavite, originally named to Quinta or Quintana, kaya ito tinatawag na Quintana or Quinta, was a part of municipality of Tansa. The land of was basically agricultural, subdivided into cattle, ranches, and sugar farms, with less than 1,000 hectares at the intersection of the present of Tansa, Teresa Martires. The city established noong May 24, 1954 under the Republic Act No. 988. 1. The Charter of Teresa Martires City as approved by President Ramon Magsaysay. The Act also transferred by provincial seat of government from Cavite City of Teresa Martires. The originally built House Bill ng 1795 was authored by Congressman Jose P. Hajules noong 1954 to 1957 and the Senator Justiano S. Montano noong 1949 and 1956. Noong June 11, 1977, President Ferdinand Marcos signing Presidential Decree No. 1163 relocating the capital and seat and government of Cavite from Teresa Martires to the municipality of Imus. A fact of remains true up to now. The governor Juanito Remula requested Marcos in September 1970 and transferred to capital back to the city. So, still hosts a majority of provincial and national level agency office, making the de facto capital of Cavite. Historical site in Teresa Martires, Cavite. Bantayog ng 13 martir ng Cavite. 13 Martyrs Monument located on Governor's Drive. This monument was built in 1906 to honor the 13 Caviteños executed by the Spanish on September 12, 1896. It is the most prominent historical marker in the city. Republic of Cavite Restaurant, a restaurant designed as a replica of the historic Aguinaldo Shrine, featuring a menu of indigenous Caviteño food in named areas like Pizza de Armas and Bulwagang Cuenca. Food and delicacy in Teresa Martires, Cavite. First, bacalao, a traditional Caviteño dish made with dried salted codfish, potatoes, grabanos, chicken peas, and tomato sauce, often served during Holy Week or special gatherings. And number 2 is tamales, style, a savory rice cake made of ground rice, peanut, and coconut milk, wrapped in banana leaves and steamed. Operation. Ang Teresa Martires City ay isa sa mga mabilis na umunlad na lungsod sa Cavite. Ayon sa 20th century ng Philippine Statistics Authority, PSA, may humigit kumulang 210,503 residente. Karamihan sa mga naninirahan ay kabataan, estudyante, manggagawa at mga pamilyang nakakatira sa 13 barangay ng lungsod. Patuloy ang pagdami ng populasyon dahil sa pag-unlad ng ekonomiya, pagdami ng trabaho, at paglipat ng mga tao mula sa ibang lugar. Pinapakita nito ang Teresa Martires City ay isa sa mga pinakamabilis tumago ng lungsod ng Cavite na may aktibong ekonomiya at maraming oportunidad para sa mga mamamayan. At yan po ang tungkol sa populasyon ng Teresa Martires City. Oldest Parish Church. Ang St. Jude Parish Church ay pinakamatandang parish church ng Teresa Martires
no, dahil ito ay binuo noong 1956. Tapos, naging Kapitolyo naman ng Trece Martires noong 1954 pala. So, pag tinignan natin yung pagitan, meron na naman 2 taong pagitan ng Kapitolyo ng Trece sa pagbuo nung St. Jude Parish Church. Then, pag binilang naman natin kung gaano nakatanda ang Trece Martires, since nga ang Trece is 1954 and nasa 2025 na tayo, meron lang tong 71 years old. So, ang Trece Martires is 71 years old lang. Hindi siya kapares ng ibang cities ng Cavite, gaya ng Bacoor or Imus na merong ng 100 to 200 plus years, diba? So, kita mo naman kung gaano kabata ang Trece compared mo naman sa ibang cities. Then, ano tayo sa ano na ito? Ang pwesto na St. Jude Parish Church ay hindi lang basta-basta pinili dahil ito daw ay kasama sa original na master plan ng gobyerno. So, pwede natin sabihin na ang gobyerno ay nagpatayo ng timba ng City Hall at para daw sa mga para daw sa law or sa batas, no? Then, gumawa sila ng simbahan para naman daw sa mga kaluluwa. Alright, dito papasok ang Patron Saint of Hopeless Cases. Pero sino nga ba ang Patron Saint of Hopeless Cases? Ito si St. Jude Thaddeus, isa sa 12 apostle ni Jesus. Kung sa palagay mo wala na, hanggang dito lang ang buhay mo, like di mo na nakikita yung sarili mo na may progress pa na mangyayari, like wala na, pagod ka na, gusto mo nang itigil, di ba? Ito yan, pwede kang magsimba dito sa St. Jude Parish Church ng Trece Martires para sumamba kay St. Jude or manalangin kay St. Jude, di ba? Pero hindi naman sa simbahan natin magagawa yung pagbabago, di ba? Pero hindi ko rin sinasabi na huwag tayo manalangin sa mga ganito, no? Hindi ko sinasabi na yung mga ganyan hindi naman totoo unless may ginawa tayo. Hindi na naman yung ko. Like, kunyari, nagsimba ka nga, pero ano bang ginawa mo pagkatapos, di ba? Ibang-iba sa dapat mong gawin para magbago ang buhay mo. Salip na ibahin mo yung way ng pagtrato mo sa buhay mo, ganun pa rin kung paano mo tratuhin yung buhay mo bago ka magsimba, di ba? So, ano ba mangyayari doon, di ba? Wala. Kasi wala kang binago. Ang ginawa mo lang, nagsimba ka lang. So, umaasa ka lang sa wala, di ba? Parang ganun din. Ganun lang yun. So, ang tatlong priest, no? Tatlong priest ng St. Jude Parish Church ay pinili si St. Jude dahil sa Treceng Martir, no? Kung alam niyo yung Treceng Martir, no? Tinuturing kasi nila yung kaso ng Treceng Martir is hopeless case, lost cases. Ano siya, no? Hawig siya sa hopeless cases, no? So, yun yung kinuha nilang patron saint ng simbahan. Alam niyo ba na ang St. Jude Parish Church ay hindi lang nag-iisa, kundi marami sila sa Trece Martires. Alam niyo kung bakit? Kasi nung unang panahon, yung mga nauna pang panahon, like, yun nga, mga 1970, 60, no, mga ganon. Merong sineselebrate na isang pesta or anumang celebration yun noong October 28 na ang tawag ay Feast Day, no? Yung Feast Day na yun, hinahid niya sa October 28 at ginaganap to sa loob ng simbahan. So, alam niyo kagad kung ano nangyayari, no? Overcrowded. Yun yung naging isang issue ng simbahan upang magpatayo pa ng maraming simbahan upang maiwasan natin yung crowded, no? Salip na pinalaki yung simbahan, pinalawak na rin para hindi na rin lalayo siguro yung mga malalayong tao, no? Hindi na magta-travel pa, hindi nagagastos. So, yun yung ginawang solusyon ng mga sa simbahan. Salip na palakihin, pinadami lang. Right, so malapit na matapos itong St. Jude Parish Church, no? Pina lang, tatapos na tayo.
So, ito ay last part na. No? Itong last part natin, hindi naman siya about sa issue ulit na Spanish Church. Pero parang, ano siya, pwede natin siya ituring na parang tulong ng simbahan, no? Sa mga taga-13. Meron ito kasi about sa school, no? Ang pinakamalapit kasi na Catholic school na sa 13 is 12 kilometers pa ang layo. So, kung isipin natin yun, ilang oras na lakaran yun, no? So, para makatulong ang simbahan, gumawa sila ng Catholic Church, no? So, ay St. Jude, basta, yun, St. Jude School. So, ang St. Jude, hindi na lang siya basta-basta simbahan, no? Isa na rin siya sa school. So, hindi lang siya nakakatulong sa mga taong nasa buhay, kundi nakakatulong na rin siya sa mga bata, no? Para hindi rin maligaw ng landas. Yun. Hanggang doon na naman din. Yun, tapos na tayo ito. Kaya, puto nyo ka na. Meron pang iba. Yan, kailang minuto na siguro ako. So, magtatagal tayo lalo. So, ganito lang saka kung nabitin kayo sa explanation po or hirapan kayo sundan, meron naman tayong online dyan, no? Mag-search na lang tayo. Matutuloy tayo mag-search, hindi yung puro asa lang sa video, no? Pindot-pindot din ang screen. Sa type na lang Sa leveling up, 24 hours, no? Sa Google, hindi kaya. So, ganun lang. Google nyo na lang, bahala na kayo. Tuwing Oktubre, ipinagdiriwang ng mga taga-13 Martires City ang fiesta ni St. Jude Thaddeus bilang pasasalamat sa mga biyaya na tanggap nila. Mayroong misa, posisyon, novena, street dancing, palaro at handaan sa bawat barangay. Ang pagdiriwang na ito ay sumisimbolo sa pagkakaisa, pananampalataya at kultura ng mga mamamayan. Sa kabila ng pag-unlad ng lungsod, nanatili ang malalim na debosyon ng mga residente sa kanilang patron saint. Economic status of 13 Martires. 13 Martires, we have a market. 13 Martires sa City Wet and Dry Market Annex. So, economic sectors of Cavite ng 13 Martires is industries including the foundation and manufacturing and small industries. So, it also significant urban center within the province. And the city large growing the working age population which contributes significantly to its economic output. So, meron po tayo dito is the provincial government office to present the search of Cavite Provincial Capital contributes the importance of economic hub and the center employment, the plan contraction, the new Cavite Provincial Capital ng 13 Martires. Further, ang dito is revitalize the city and attract more investment. So, growing sector, the foundation, manufacturing, the small business. So, dito is magtutulungan-tulungan sila by pag-aan ng business. So, kailangan nila dito is may small business na magsisimula sila sa classified as a fourth class of component city ng 13 Martires considered the fastest growing local business sa Cavite Province. So, nakapag-business sila habang meron dito tayo na mayroong nakipag-trade tayo, like nakipag-trade tayo ng mga dry food, food, or vegetable, or what. Na nakapag-business tayo kahit saan-saan pwede nating i-share ang business natin sa iba-ibang lugar ng 13 Martires. So, the importance of economic hub and center employment. So, plan to construction of the new Cavite ng 13 Martires na capital expected to further revitalize the city, attract more the investment na pwede nating mag-grow.
For the Gulf official of Trece, it became a city on May 24, 1954 that has been approved by President Ramon Magsaysay. And first ex-officio mayor at that time is Governor Dominador Mamuban that has been passed down to this day by the current mayor, Gemma B. Lubigan. And fun fact, Trece once launched a digital governance initiative called iTrece, which is aimed to make the first smart city in Cavite, making online services for residents like business permits, health consultations, and even virtual job fairs that is all accessible from mobile phones. It is to make the city hall services feel like ordering food online, fast, easy, and convenient. Ulit kayo. Ako ulit. Akala nyo tapos na. Hindi pa. Pero last na to. Promise, hindi nyo na makikita after neto. Ano na naman to? Saglit lang to, promise. Huwag na kayong magalit. Saglit lang to. Ano to? About sa language ng Trece, no? Ang Trece naman wala namang specific language ng Trece. Kung marunong ka mag-Tagalog, edi go! Goods yun. Hindi ka mahirapan mag-communicate sa mga Treseño, no? Yun na naman Wala naman ako sasabihin, ano ba? Tagalog? Hindi. Ang ano kasi, sa Cavite kasi, meron pa rin mga natitirang mga cities dito or mga syudad na meron mga specific na language, no? Kagaya sa, kung alam nyo Cavite City, no? Ang Cavite City kasi ay may sarili pa ring lengguwahe. Hindi ko lang kaya ngayon, no? Pero meron yan sila. Hindi ko lang kaya i-discuss kasi kanina kasi, ano siya, kung parang binblender na language na pinagsamang Tagalog tsaka Espanyol. So, yun. Kailan nyo ring aralin yun kung gusto nyong pumunta ng Cavite City, no? Pero, panigurado naman may mga nagtatagalog naman sa Cavite City. Magkaiba yung Cavite sa Cavite City. Alay. Baka malito kayo doon. Magkaiba yun. Ang Cavite City ay separate na city dito sa Cavite. Check nyo sa Google. Promise, magkaiba yun. Malayo ang Cavite City sa Cavite. Kaya huwag kayong malilito doon. Magkaiba yun. Promise. Okay. Yun na nga. Yan namang language nga ang Trece. Kung meron ako mag-Tagalog, hindi maganda. Bye-bye. Yun na yun. Hanggang dito lang. Goodbye. Okay. Ang Trece Marites po ay isang lungsod na kilala sa masayang kultura at mga tradisyon. Dito, malapit ang samahan ng mga pamilya. Paggalang ang mga tao. At karamihan dito ay Katoliko. Karaniwan ang manuko bilang paggalang sa matatanda at bayanihan bilang pagtutulungan sa komunidad. Marami rin ang naniniwala pa sa mga pamahiin na minana sa mga ninuno. Tuwing Mayo 24 or May 24, masayang pinagdiriwang ang Citywood. Ito po ay isang festival. Ang Citywood anniversary sa pamamagitan ng makukulay na parada, sayawan sa kalsada, concert, at iba't iba pang palaro at kasiyahan. Ngayon, ipinagdiriwan din ng bawat barangay ang pista fiesta para sa kanilang patron saint or patron saint, kung saan nagsasama-sama ang mga pamilya at kapitbahay para magsaya at magpasalamat. Historical background of Trece Martires, Cavite. Trece Martires City is often called Trece is the capital city of Cavite Province in the Philippines. It means 13 martyrs in Spanish in honor of the 13 Caviteño who were executed on September 12, 1896 during the early days of the Philippine Revolution against Spanish colonial rule. These martyrs were prominent patriots from Cavite who fought for freedom and independence.